Magandang gabi sa lahat ng nanonood sa atin. We're live on TikTok, on Facebook, and on YouTube, as well as sa Rumble. Now remember guys, yung Rumble ang ating fallback in case all of these other huge social media platforms decide that, that they want to interfere with our free speech. So at any rate, nauna kasi kami mag-live kanina sa TikTok. And we were, kasi bawal dito sa Facebook at saka sa YouTube, naka-copyright strike tayo pag kumakanta-kanta eh. So, kanina, I was singing very, very mildly, by the way, yung kanta ni Francisco, na nilikha ni Francisco Santiago called Pilipinas Kung Mahal. Now, may second stanza po kasi yun na hindi masyadong kilala. So, ewan ko, maka-copyright strike ba tayo pagka ko yan? Pagka pinasadahan natin dito. Sabi ni Miley and Pence, di ko naabutan. Kasi kanina, this morning, sa TikTok ako, of course, nakatambay. Hilig tumambay talaga. So, of course, we're talking about Chacha, the usual, itong lumaragsang issue ng Chacha. And although may developments siya, we can talk about them later. What I wanted to do was discuss something that still has everything to do with the charter, still has everything to do with the country. It's just that it's one of the things that we need to do para mahal natin, natututo yung mga anak natin na mahalin ang bayan natin. So, pag tinignan nyo, yung 1987 Constitution, may bahagi yon. This is Article 14. Sa Article 14, may Section 14 din. Sabi dito, under arts and culture, the state shall foster the preservation, enrichment, and dynamic evolution of a Filipino national culture based on the principle of unity and diversity in a climate of free artistic and intellectual expression. Take note. For those dun sa i-present natin yan, ha? Share screen. But before we look at the Constitution, tignan nyo muna yung kay Francisco Santiago. Ito, I'm sure all of you know this song. So, dun sa second stanza, yun yung medyo hindi masyadong kilala. But, maganda rin siyang pasadahan, di ba? Bayan sa silang ay hiyas, Pilipinas kung mahal. So, in the early days of this administration, I was still with the cabinet, of course, nag-flag ceremonies kami, di ba, sa mga sariling opisina. Mandated yun, may batas tayo, may rule tayo dyan sa civil service. So, every Monday, flag sa umaga, every Friday, flag sa hapon. Yung pagbababa ng flag. Now, alam ko a lot of you are impatient and want to talk about the charter. Konting pasensya po. So, kinakanta, doon naman sa cabinet meetings, sometimes, ito yung inuumpisa. Imbis na yung national anthem, kasi nag-flag na kami sa mga opisina namin, itong Pilipinas Kung Mahal yung kinakanta. Ngayon, it's something that I believe was the influence of the first lady, the first Mrs. Marcos First Lady, na tinuruan tayo in the first Marcos administration to nakapitan yung mga symbols ng ating bansa. So it's not just the flag, it's not just the national seal, it's pati yung mga kanta. So, even nung time na nagre-revolution tayo in the 1980s, di ba? Merong, ano yung kinakanta nila dun sa EDSA? May, yung ibon man may layang lumipad. Yung kanta na yon actually was made popular during the war. At kinakanta ng mga gatherings ng mga Pinoy kasi those were the really dark days, di ba? Panahon ng giyera, wala pa si MacArthur, hirap na hirap tayo kasi hindi natin gusto yung conquering army, the Japanese Imperial Army. Yes po, bayan ko. Thank you, Kurt. Hi, Kurt. Miss na kita. Okay, so, bayan ko, di ba? Bayan ko ang kinakanta. Diba? Ibon bang may layang lumipad? So, hindi yan, although it's strongly identified with 1986, it actually is much older than that. So ito namang Pilipinas Kung Mahal, it also evokes the same kind of patriotism in us. So ang kanta talaga mabigat yung dala niya. Ang sakay niya na energy is this emotion. Marami nga po sa atin
para marami sa atin, di ba kinikilabutan with certain songs at naluluha. So, and we need that in days like this. Except ang difference is, hindi, pag panahon, let's say, nung revolusyon o panahon ng giyera, madali makita because you have an enemy. Kumbaga, lalo na nung panahon ng giyera, identifiable po yung enemy. Itong ba kayo nung panahon ni MacArthur? Hindi po. Pero if you see by the t-shirt, po ako ng kasaysayan at kasama po dyan yung aral ng ating kasaysayang Pilipinas. Po yan, yung mag-aaral ng mga simbolo natin at ng mga kinakapitan natin para naaalala na ng isang bansa. Okay. So, kung gano'n, nakikita natin, di ba mabigat yung dala ng emosyon dito sa kanta, meron tayong provision sa ating saligang batas na, tingnan natin yung isa ha. Ayan. Tingnan natin yung sa saligang batas. We're still talking about the Constitution here. And, ito, share. Sa saligang batas, under arts and culture, nakalagay dyan. Section 14 is, shall foster the preservation, although this is incorrect, it should be conservation, nevertheless. Enrichment and dynamic evolution of the Philippine national culture based on the principle of unity in diversity in a climate of free artistic and intellectual expression. So 15 naman, section 15, arts and letters shall patronage of the state. The state shall serve, promote, and popularize the nation's historical and cultural heritage and resources, as well as artistic creations. Sa Section 16, nakalagay, all the country's artistic and historic wealth constitute the cultural treasures of the nation and shall be under the protection of the... Okay, so, ang reason kung sa saligang batas natin, and we're one of the few, possibly, sabi ni Justice Hardelesa, I think we're the only country that put the conservation of our cultural heritage in our own constitution. Okay. Sabi dun sa here, the country's artistic and historic wealth constitute the cultural treasures of the nation and shall be under the protection of the state which may regulate. So, while totoo na kinikilabutan at maluluha pa sa madaramang emosyon habang umaawit, napatak na nga ang luha. In many instances kasi naaalala natin, yun yung power ng cultural symbols din. Yan ang power ng mga ng artistic expressions kasi may dala siyang emosyon. Okay. Yung magandang mga ibang tanong na nakikita ko, but bear with me on this one, ha? Kasi medyo mabigat nasa laban tayo, identifiable yung enemy, and unfortunately, parang this is a nation that needs to, hindi ito, we're not at, and it's not a real, well, it's not a conflict in the sense that a revolution is a conflict, in the sense that a war is a conflict, but it is a conflict nevertheless. It is, parang nagkakaroon tayo class conflict kasi may very specific class of people na nakikita natin nagde-develop ng, or already there, ng almost an antagonism towards the people that they rule. Diba? And the irony is, nanggaling sa atin yung power na yon. Kapag ang mga namumuno sa atin ay hindi na naka-identify sa atin, we have to remind them. At minsan, yung reminder na ito comes in the forms of symbols. So, tayo rin, para tayo, naaalala natin yung patriotism natin, yung love of country, para may perspective, nilalabas natin uli itong mga simbolo na ito, itong mga may dala ng emosyon natin at yung emosyon na yun translates into patriotism. Why am I talking about that? Because itong ginagawa natin na pagpoprotekta sa sarili nating mga karapatan ay isa ring expression ng ating pagmamahal ng bansa, sa ating bayan. Ang pagmamahal natin sa ordinaryong mamamayan at pagpoprotekta sa mga karapatan ng bawat isa sa atin ay pagmamahal sa bayan.
And kasi usually pag pinag-uusapan natin, kailangan ng ROTC, kailangan ng ganito, to inculcate a sense of nationalism. Meron tayong ganyan. And yes, I agree that these things work, but it also works when we are reminded of who we are. How do we remind ourselves of who we are? Sa pag-aaral ng ating kultura, sa pag-aaral ng ating kasaysayan. At the reason kung bakit yung mga leaders natin ay walang pakialam, ito ay dahil meron silang parang amnesia. Hindi nila naaalala kung sino sila. Hindi nila, they do not identify with the country. Tayo, we do. We do because we have no choice. Okay? Tayo, ramdam natin yung pagka-Pilipino, ramdam natin because we are the ones here on the ground. A lot of them nakalutang na yan. A lot of them magbabakasyon abroad silang lahat. Di ba? Sabi ni Grim Reaper, talking about he went full dark side. Okay? So, minsan kung paano ako mag-live ha, minsan, diretso tayo, bakbakan tayo. Natin ang chacha, usapan natin yung batas and all that. Minus, masanay din kayo. Papasadahan natin ang sining at kultura. Alam niyo kung bakit? Kasi, yan yung nagka-create ng national identity. Yung nationalism natin, hindi natin madedevelop yan kung hindi natin kilala sarili natin. Kung hindi natin bibigyan ng halaga ang pagka-Pilipino natin. Kasi anong pinaglalaban natin kung ganun? Di ba? Sabi ni Malet, dapat ipagamot na natin silang may amnesia. Well, ano yung gamot? Di ba? Tingnan niyo yung nangyayari ha. Ilang oras sa tingin niyo yung pag-aaral ng ating mga estudyante sa school? Ilang oras nila pinag-aaralan ang kasaysayan ng Pilipinas? Ilan? Sa first year high school, less than 40 minutes per week. And hindi yan for the whole school year. 2 quarters lang. Sa grade school, I think, I'm not sure kung grade 4 o grade 5. May social studies, yes, pero ang ka-share niya ay meron din pag-aaral ng current events. So, maraming kulang. Kaya tayo, one of the few nations, one of the few peoples na ang baba ng appreciation ng ating kasaysayan. Alam mo, kung hindi mayroong kumbaga, philosophy towards Filipinism, ang Senior Marcos, mas mababaw pa yung appreciation natin ng kasaysayan. Kasi marami sa ating mga namuno ay walang lalim at walang intensyon na pamahalin natin yung bansa natin. Di ba? So, pag hindi natin mahal yung bansa natin, then we get mired in things like corruption. In regionalism, divided tayo. That is why lip service yung pagturo sa atin ng ating kasaysayan. Lip service yung pagturo sa atin ng mga simbolo. Lip service yung it's a good thing that in this administration may mga kanta pa yan na ganyan. Meron sa sining at kultura, may pagmamahal sa ating kultura, pero hindi natin napag-aaralan ng malalim. Sabi sa akin ng isang matinding kaibigan dito sa sining at kultura, paano mo mamahalin ang bayan mo kung hindi mo to kilala? Pag nag-aasawa tayo, di ba, kailangan kilala natin yung mga pakakasalan natin. Of course, there are arranged marriages and sometimes they work. And many times, actually, they work. May mga cultural communities kasi talaga arranged ang marriage. Pero, ang punto natin dito is that something has to hold us together. No, yun, sabi ni The Lehman Show, honestly, di ko na mahal yung bayan after PRD. So bakit tayo very proud to be Pinoy nung panahon ni PRD? It wasn't just PRD himself, pero ang saya rin kasi makita yung presidente natin, kilala na yung bansa natin. That's why he studied history, and one of the favorite things tuwing dadalo ko siya, one of my favorite things to bring him are books on Philippine history. So, pwede natin sabihin na mahal natin ang bansa natin, pero pag tinanong kita, halimbawa, anong alam mo tungkol kay Andres Bonifacio? Yung primary, yung alam natin lahat. Hindi yung interpretation, hindi yung secondary at tertiary sources. Mahirap. Because Andres Bonifacio, isa lang ang picture niya. Diba? Supposedly, he wrote a poem. You only have one of that. Diba? Pag-ibig sa tinubuang lupa. Pero, there's so much to love. Ito yung example ko ha. Because this works. It works. Pagmamahal sa bayan, nabubunga yan sa pagmamahal o pag-aaral ng ating kultura.
Okay? Pag-aaral ng ating kasaysayan. Some of you might get bored with this, but okay lang. Kumbaga, we have to start somewhere. Okay? So, ay, ito maganda. Sabi ni Andrew Lowell, nung pagmamahalan yung, sa bayan, yung iba ginagawang basura sa sariling daan, ilog at dagat. That is an actually very concrete example of our failure to love our country. Tama yan, Andrew. Totoo yan. So, ito yung, yung creation of national identity. So, so that's the long-term answer para sa atin. Kaya ganyan yung mga politiko natin, kaya ganyan sila. Kasi kahit sila, hindi nila mahal. Alam natin, they don't love the country. They love themselves more, they love their families more. So, kailang nakaw ka ng pera sa kaban ng bayan, mababawasan yung para sa buong Pilipinas, pero sila, asenso sila. Diba? The temptation is great. At hindi nila ma-resist. Bakit? Kasi hindi nila mahal ang bansa nila. Ito, sabi ni, I want Del. Pag napunta ka ako sa ibang bansa, ramdam ko yung kultura nila at yun ang asset nila for tourism. Yun yung practical effect ng pagmamahal sa bayan natin. Mayroon tayong tourism product. Kumbaga, kasi yung heritage sites natin, yung kultura natin, the reason the things that make us different from the rest of the world, yan po pupunta nila dito. Hindi po pupunta ang mga turista para pumunta sa mga malls natin, di ba? Kung baka mas mura pa sa bansa nila yung mga mabibili sa mga mall natin. Pero, pupunta sila sa Rizal Monument. Pupunta sila dun sa mga makasaysayang lugar. Meron nga nung executive director ako ng Heritage Conservation Society, meron akong cemetery tours. Alam mo kung bakit? Halimbawa, dyan sa North Cemetery, ang daming kasaysayan dyan. Ang daming nakalibing dyan na historical figures. Andyan din yung libingan ng mga mason. Na Ito, sabi ni Benedict Corpus, isang sad reality, maraming hindi alam, awitin ng lupang hinirang. Maraming ayaw tumayo. Minsan pagka kakanta na ng lupang hinirang, di ba? Sabi ni Rose, makisabay tayo sa high-tech. Di ko gets. Sabi ni Angels, yung ang tumigil na tumayo kapag kinakanta lupang hinirang, wala na simple nationalism, wala. So yeah, we have to start from somewhere. At ang isa doon, at sabi ni Ma'am Ana, sa Chinese cemetery rin, yes, ang gaganda pa nga ng mga mausoleo nila doon from the 1920s. So, isa pa, hindi niyo ba napapansin, nawalan tayo ng magagandang public art o nauubos yan. Dati, sa City of Manila, in fact, most cities ay mayroong city architect. At sa Manila, one of the first city architects was a guy named Daniel Burnham. Siya po ang nag-design ng Burnham Park, of course, sa Baguio. Pero siya po ang nag-ayos. So, yung pag nakita niyo yung Metropolitan, yung Post Office, yung City Hall and all that, inorganize yan ni Daniel Burnham. Bukod pa doon, nung bago siyang dating sa Manila, nakita niya na ginagamit natin yung mga kanal. Okay, ngayon kasi, pag sinabi mong kanal, ang naaalala natin ay maduming tubig ang dinadaluyan. Pero noon, nung panahon na yon, panahon ng early American colonial period, nakita niya yung mga kanal. Tapos ang sabi ni Daniel Burnham, Manila is the Venice of the East. So, ang pag-organize din niya, inilala niya yung mga estero, at yan nakita niya ginagamit yan pag yung mga street vendors sa atin ay canal vendors, di ba? So maraming mga kanal dito sa Manila. Ang pinakamalaki is yung Canal de la Reina, which is named after Queen Isabella, kaya Canal de la Reina. Yung mga canals na yon, actually, most of us don't know, ang Manila is actually an archipelago. So yung mga canals dyan, yun po yung mga parang yun yung mga divisions between the islands. Of course, yung pinaka nakikita nating island ay kung nasaan yung Hospicio de San Jose, di ba? So, yun po ay ginagamit. So tayo, many countries, sinasabi nila, they're divided by bodies of water. Ang Pilipinas, most of the country, we are united by bodies of water. So, and many of our cultural communities are identified by bodies of water. Halimbawa, di ba? Tausug. Tausug.
people of the tide. Tagalog, Taga-Ilog, people of the river. Maranao, people of Lake Lanao. Diba? So, in the early pre-colonial days, ang mga Pilipino, ang mga bodies of water natin, they united us kasi yan yung mga kalye. Madali magkita-kita via the roads. So, ang problema, nag-umpisa yan, nung tayo ay kinocolonize, part of the way colonizers succeed ay sa pagsisira ng ating kultura. Pag-i-erase ng mga ebidensya ng ating pagkakaiba. Yes, that's why we have balanghays. Yes po. We're one of the most preeminent seafarers on this side of the world. Kung sa kabilang side, sa Europe side, may mga Vikings, dito, yung mga Pinoy in the balanghays. And sabi sa National Museum, if you go to the exhibit on the balanghays, sasabihin sa inyo that we were crossing with the balanghays, the Pacific, before the Vikings were crossing the Atlantic. So ganun kaluma ang ating kultura. Why am I saying this? Bakit? Anong connection nito sa lumaragsang issue ng ating saligang batas? Yung saligang batas po kasi, isa yun sa dokumento that make us a nation. Ito yung one of those things that make us different. And one of those things that are supposed to express who we are. Ano ang pinahahalagahan natin? Hindi ito collection lang ng mga rules. Sabi ni I. Wandel, di ba ang Tondo isang kingdom? Yes, it's the kingdom of Tondo. At separate siya sa government ng Pilipinas. Wala pa pong Pilipinas noon. Ang katabi niya ay Kingdom of Namayan, which is in Santa Ana. But the kingdom of Tondo extended up to Pangasinan, ha? Okay. So, wala ako, sorry. Kasi maganda naman yung tanong niya. So, ang tingin ko kasing nangyayari dito is we're looking at the Constitution as simply a document. At ang gusto dito ng House of Representatives to make it really easy to change. Kaya gusto nila na sa kanila yung power, di ba? Yung proposed change dun sa Constitution, dun sa sa People's Initiative, ang sinasabi nila is, para pwedeng yung mag-call niyan kahit House Speaker lang, mag-issue ng call para mag-assemble as a constituent assembly, pwede by the call of just the Senate President or just the Speaker of the House. So, kung si Speaker gusto niya, gusto kong baguhin ito dito sa saligang batas, go lang. Diba? And then, hawak niya yung Kongreso, at kahit isama natin ng Senado, Congress can virtually dictate the changes. And pagka ganun kadali kasi baguhin ang ating saligang batas, parang, bakit pa natin tatawagin siyang saligang batas? It's supposed to hold and distill yung mga pinahahalagahan natin. Andyan ang mga doktrina at prinsipyo that are supposed to stand the test of time. The Philippine Constitution is also a cultural manifestation. Ito rin ang this makes us Pinoys. At kung ganong kadali baguhin yan, ano yung halaga niya? Diba? And that's why so many of us, in the back of our heads, bakit ibibigay natin ganong kalaking power to a group of 300 people who, have not proven themselves trustworthy and have shown to us, bukod sa marami pa nilang ibang mga kasalanan na nakita natin, itong kasalanan sa ating sa ating kasarinlan, sa ating national identity, that they want to tinker with the Constitution as though it is something that you can just do on your own. And kailangan sabihan natin sila, huy, hindi lang kayo yan. Kailangan kasama buong Pilipinas. Isasama nyo kami sa usapang saligang batas kasi hindi lang kayo ang Pinoy. Sabi ni Malet, yes, it's true, we are voyagers. Totoo yan. Huwag mahihiya tungkol dun sa, I get it, meron tayong mga OFWs who go abroad for economic reasons, ganyan. Pero it's easy for us to travel because we are travelers. Diba? Tondo, Raha Sulaiman. Actually, Sulaiman was the nephew of Raha Matanda, who was the Raha of Intramuros and most of Manila nung dumating si Miguel Lopez de Legazpi. Sabi ni Dan, curious lang ako, nag-sorry na ba ang Spain sa Pilipinas? Do we expect them to and did we ask for one? Nag-sorry ba ang Japan sa atin? Nag-sorry ba ang US? Diba?
And did we demand it? Nagsorry ba ang Germany noon? Not to us, ha? Sabi ni Pobleng Pinoy, sorry, Lacandula for Tondo and Sulaiman is Luzon. Well, actually, Lacandula and Sulaiman and Raha Matanda, magkamag-anak yan eh. In fact, sino yung nasa Pangasinan nun? Tumulong yan eh, humingi ng tulong si Sulaiman nun eh, sa Spanish forces. Not necessarily Luzon po. But you're right, we have to stop thinking in modern terms of, of, how do you call this, of area. Tama ka naman doon. Sabi ni Uniwise, yes, the Japanese apologized for comfort women. Was that official? Alam ko hindi nila gustong bigay yun. Okay. They did nga. But they paid 8.3 million to, sa South Korea. Sa atin, did they? Sa Korea, nag-ano sila. Sa Pilipinas, let's see. Hindi ko nakikita. Research mo, wala sa atin. Merong ka? Did they apologize to us? Okay? Nag-sorry ang Japan government. Did they sorry to us? Did they say sorry to the Philippines? Parang ang naalala ko lang kasi, but I could be wrong, of course. I'm sure, quite possibly wrong. Alam ko they issued an apology to South Korea, but did they issue an apology to all comfort women in all the countries kung saan sila? Okay, so why ang isa pa is, so all of our colonizers did that, ha? Yung dumating ang mga Kastila, syempre, part na nung una, it wasn't, yung colonization sa atin ng mga Kastila wasn't exactly dahas. So, umpisa, di ba? Hindi ang dahas. It started with trade. Of course, they came here, they claimed us and all that, pero konti pa sila dito eh. In fact, konti sila all throughout the colonization. Pero, nag-start yan, ang pupunta dito yung mga to be able to bring back goods and all that. First, dala nila yung mga praile. The first document na ating flora ay nag-document ng mga cultural community sa atin and so on. Ganda yan. But nung nandun na sila sa punto na nagko-colonize sila ng more systematically, dinidemand na nila yung pagbibinyag. At yung part na yon, remember the Catholic Church recently apologized for yung mga for something. Anyway, yung mga pride ay nagfo-force binyag dito. And dun sa paggagano nila, kami sa ating nakaraan, sa ating mythology ang nawala. Bukod pa dyan, isa sa na-inherit natin, which we still do today, ay pinagtatawa na minamaliit natin ang mga katutubo. Ngayon na lang, after the 1990s, nagkaroon tayo ng pagpapahalaga sa mga katutubo. Pero before that, grabe ang tingin natin sa kanila. Meron mga, tatawanan yung mga nakabahag. Para sa akin, bakit pagtatawanan nun? Iba yung nakikita natin, iba yung, but meron pa nga dati, a big debate, kung pwedeng dumating yung mga katutubo in their indigenous cultural kasuotan, pero nagkakaroon pa ng debate kung ipapapasukin noon sa Kongreso yung mga nakabahag. Nakakaloka yan. Diba? So, we were taught na hindi ganun kahalaga yung ating kultura. And entonces, hindi tayo ganun kahalaga. Itong pagpabaliwala o pagwawalang halaga sa ating kultura is the same kind of condescension na pinapakita sa atin ng ilang mga pinuno natin. Sila yung bagong colonizers eh. Di ba? Sila yung sila yung nagsasabi sa atin na hindi tayo mahalaga. Na yung mga pwede na lang ang para sa atin. And itong tinkering with the Constitution and making it really so easy to tinker with the Constitution and to allocate the power solely halos, not solely naman, pero yung extremists, sila lang ang pwedeng mag-propose ng changes sa saligang batas. Tapos pwede nilang yung madaliin, ura-urada,
Hindi tayo kasali, hindi tayo kasama. Anong tawag doon? Pagwawalang halaga sa atin. Bagong mga colonizers itong mga ito. Bagong mga bagong oppressors. Ano pinagpalit natin yung mga foreign oppressors for a class of people who think they're better than us? Sabi ni Sixth Sense, bawal daw mag-business ang Chinese dito sa city noon, puro Kastila. Actually, no. Pwede silang magnegosyo, pero may curfew. After a certain time, sa Intramuros po yan. So sa Intramuros, yan yung enclave. So puro mga Kastila or whatever, mga rich families yung nandun. So pwede mag-trade yung mga Chinese doon, pero after certain hour, sasarahan na sila, papalabasin na sila. So dati, merong mga tinatawag na mga parian at doon po nilalagay yung mga ghetto ng mga Chinese. Now, there were 7 parians before. Nililipat-lipat sila. Dati may parian sa loob ng Intramuros. Nung nangyari yung pagdating ni Lima Hong, si Lima Hong lang po kasi yung pirata na nakapasok sa Intramuros yung mga tao niya, hindi siya mismo yung mga tao niya, na natakot sobra yung mga Kastila. Yung takot ng mga Kastila sa mga Chinese, na inherit natin yan o pinasa nila sa atin yan. Kaya yung lingering racism na naaalala natin, epekto yon ng pag-breach ni Lima Hong sa walls ng Intramuros. Sabi ni Dan, akala ko fiction lang yan si Lima Hong. Punta kayo sa Intramuros, may libro doon detailing yung mga ganyan. It wasn't Lima Hong himself nung nakapasok sa according to most historians, si Lima Hong nasa Cavite. Pero yung mga dito, yung mga tao niya, and they were able to get inside Intramuros. Doon sila dumaan sa side na may tubig. At doon nila naipasok. Sabi ni Sixth Sense, natumbok mo ma'am, na ipasa. Ito yan. So, di ba, tingnan niya yung nangyayari sa West Philippine Sea. Yung iba na mga nagmamanipulate ng emotions natin, pinipindot nila yung button ng lingering racism na yun, which we got from the Spanish colonizers. Di ba? Yun. So, that's why, tignan nyo dun sa comment section sa TikTok, mayroong mga hindi kayang mag-discuss ng ganito. Hindi nakikita kasi yung correlation. And today is the day for correlations. So, sabi ni Jenaline, is Bongbong Marcos Illuminati? I don't think I would go that far. I don't have any evidences to that. Okay, so established daw na nag-apologize ang Japan. So part of our opposition dito sa ating alam nyo, today was supposed to be just lighter. Talagang my problem is I can't keep talking about this kasi nauubos ako. I can't keep talking about this kung babalikan nyo at babalikan yung mga one, yung walang humpay na nega, hindi kaya, mga sir, mga ma'am. Yung mga, bakit pinalitan si Jokno? Kasi isa yan pinag-uusapan natin dito. In the past month, everyday halos ang live ko. At ever since bumunga itong issue ng charter change, hindi ko pa po tinitigilan yung issue na yan. And today I am talking about that. But please, let's not take it back muna kasi nakakapagod, nauubos ako. Sabi ni Neil, bakit wala pang West Philippine Sea sa Google Maps? Kasi nga inimbento natin yan panahon ni Noynoy. Hindi pa nga naisabatas yan. Or kung meron man, recently lang. The reason we're talking about culture and history is because dyan po nagbubunga lahat. Kung may amnesia tayo, di natin kilala sarili natin. Kaya tignan mo yung mga pinapropose na mga changes are all cosmetic changes. Lahat ng pinapropose are things that are not even really responsive. Fed file tayo. Why? Hanggang ngayon, tinatanong ko lahat ng mga mainit sa akin, Fed file tayo. Sige, nasaan ang Fed file? Ano siya? Sagot ba siya sa anong problema? If Fed file is the answer, what question? Walang Maharlika kingdom. The Maharlika is a class of people. Parang aristocracy yan. Sabi ni Reynaldo, wag din kakalimutan daw na
kasama din po ang mga Amerikano sa pag-reinforce ng racism sa mga Chinese. Sabi ni Melvin, just noon, daming absent sa class noon, tamad mag-aral ng assignment. Grabe naman kayo. Sabi ni shut up, yes, I hope we can read the room first and keep our questions and comments on topic. Huwag masyadong random. So, kasi ang hirap talaga dito to stay on topic and to explain how all of this is related. Mahalaga yung pag-aaral ng sining, kultura at saka kasaysayan. Alam nyo kung bakit bagsak na bagsak din ang tourism industry natin? Hindi natin ini-encourage yung creativity nating mga mamamayan. Yung sining nga, parang for the longest time, ang nakaka-appreciate lang yan, yung mga mayayaman. Yung iba sa atin, masyadong lulong dun sa paggagawa ng, trying to survive, that we don't have enough time to appreciate better things. Pero tignan niyo yung national philosophy ng France. Yung sining, kultura, yung pagpupunta sa museums, mahalaga yun. Same level yan as it's like food, ganun yung level ng kahalagahan niya. Kasi sabi nga ni Winston Churchill, di ba? Kung hindi natin bibigyan ng, kung hindi ng sining, kultura, pag-aral ng kasaysayan, yung mga museums natin and all that, what are we living for? Bakit pa tayo, hindi po tayo nabuhay para kumain, matulog at magliwaliw lang? Diba? Ang sining, kultura at kasaysayan, hindi yan entertainment lang. It tells us about who we are. At yun nga most of us, kasi masyado tayong practical, kumbaga, hindi natuturo sa atin kung bakit mahalaga yung dimension na yun. Ng sining, art, kultura, hindi tinuturo sa atin kung gaano kahalaga siya para sa sarili natin, sa pagpapahalaga ng sarili natin. So nakikita nyo, halimbawa yan, Torre de Manila, pinagawa yan namin ni Boss Conrad. Bakit sa ibang mga tao? Hindi niya nakikita. Kasi photobomber nga siya. Bakit masama yung photobombing yan? Kasi dapat mahalaga si Rizal. Simbolo siya ng ating ng ating identity. Si Rizal, yung parang tinatawag nating the first Filipino. Kung hindi natin siya bibigyan ng karapat-dapat na lugar, na space, na pahahalagahan natin, pati yung setting ng kanyang monumento, bakit pa tayo nabubuhay na Pinoy? Ano pa yung pinagkaiba natin? Diba? Sabi ni Don, maraming Pilipino ang nag-shutdown. Shutdown ng Sabi ni Sir Jarl, yung Waiting Liron-Liron Sinta winner song sa Sweden choir competition. Diba? Natuntua tayo pagka yung foreigner kumakanta ng local na kanta. Yun nga sabi ni Koigan, ang tinuro sa amin ay diktadorya at kahirapan ng Pilipino ng panahon ng martial law. Oo, pero hindi nila tinuro kung ano yung pwede pa nating pahalagahan ng panahon na yun. Doon ang nakakatuwa dyan, ang Pinoy, kapag ino-oppress tayo, doon tayo most creative. Kaya ng panahon ng martial law, when many artists felt that they were being oppressed, yan, Lino Broca, Jaguar, yung mga tinimbang kang ngunit kulang. Eddie Romero, ganito kami noon. There was, yung kina Ishmael Bernal and all that, it was a flowering of expression. Sabi ni Pobreng Pinoy, umaapila si Lapu-Lapu laban sa monumento ni Rizal. Alam mo, sa totoo lang, at ewan ko dito kay Senator Dick Gordon, walang lugar si Lapu-Lapu sa Manila. Hindi taga Maynila si Lapu-Lapu. Bakit natin pinilit na nandun siya sa Rizal Park? Parang hindi na natin siya binigyan ng halaga si Rizal. Nilagyan pa natin ng Lapu-Lapu na walang ka-context-context. Sabi ni Zero Shock, bakit nasimulan ng Torre? Bakit di nasimulan ng City Hall pa lang? To be fair, nag-umpisa yan Mayor si Erap. Alam ni Erap magiging problema. Kasi unang-una, yung lugar kung saan nakatayo, yung Torre de Manila, may height restrictions yan up to 7 floors lang. Naghahanap sila ng papayag. So marami na silang nakausap dun sa council. Ayaw pumayag ni Erap. Sabi ni Erap, punta kayo sa National Historical Commission. Paalam kayo. Itong si National Historical Commission, appointee ni Noy-Noy, umayag. Sabi ko, tika muna, may nakalagay na pahahalagahan ng landscapes, historical landscapes. Wala pa rin.
Go pa rin ng NHCP. Kita niya? In fairness kay ERAP, inupuan muna niya. Nagbago ang mundo. Nagpalit ng konsehal, nagpalit ng mayor. O, ayan. Pinayagan. So, yun yung kaya yun nag-umpisa. Kasi ang galing-galing ng NHCP, hindi creative mag-isip. Yan din yung sinabi ng Supreme Court. Yan, natalo kami sa Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, pumayag ang NHCP. O, mag-usap kayo kasi NHCP at NCCA. Sabi ni Ma'am Jenny, isang masakit yung pagpapalit nila ng raw material ng paper money natin na instead of abaka, gusto import synthetic. Mahalin ang produktong Pilipino. Correct. Alam mo, extraordinary. Dati I would talk about that. Ina-attack lang ako ng mga trolls. Sorry, archaeology. Wala pong basis. So, anong gagawin ko? Pag-uusapan ko yan. And then what? Pag sinabi ko yung totoo dyan, there are people who don't want to listen. Meron na silang pinag-iisipan tungkol dyan. Let's just say this much. Wala kaming ganyan sa Archeo. Sabi ni Poyax, bayani ko sila, Lapu-Lapu, Bonifacio Rizal at Duterte. Marcos Sr. din sana, hindi masyado tinagalan ng pwesto. Ang galing ng sinabi mo yan dun sa last part. Totoo yan. Pobreng Pinoy, bakit mo naman babaguhin yung pangalan ng bansa natin? Pag mo sabihin gusto mong tawaging Maharlika. Mali nga si Marcos Sr. noon. Papangalanan mo yung bansa after the aristocracy, ni hindi royalty, dahil wala naman tayong royalty, meritocracy tayo. And yung aristocracy natin actually is just the class of people na may pera. No, Maharlika did not mean ancient Filipinos. That's not true. Sabi ni Nini Sharon, dito po sa Paris, bawal maglagay ng mga matataas na modern buildings. They conserved all the historical buildings. Yeah. Kasi nga, pagpapahalaga. Look, kung titingnan ninyo yung pinaka-umasenso mga bansa, ano yung common sa kanila? Pinahahalagahan nila yung kultura nila. Walang there's no other formula. Yun talaga yun. Tingnan nyo yung nangyari dun sa Japan. Matapos yung gera, isipin niyo talo sila ha. Talong pahiya pa kasi ang ginawa ni MacArthur, pinatanggal yung yung status ng emperor nila. Ginawa niyang tao yung emperor nila. Thinking na, yung humiliate ng todo-todo yung mga Hapon, hindi na hala, 40 years lang ang nakalipas. Hindi lang nakabangon, economic super status sila. 'Di ba? And how did they do it? Japan first ang ginawa nila. Ano yung ibig sabihin nun? Diba sira yung mga industriya nila. Yung mga mayayaman, pinipilit nilang itayo uli yung kanilang mga negosyo. Ang mga Hapon, mga negosyo din. Kahit mas mura yung mga produkto na nanggagaling sa US, the US tried to dump on them. Ang ginawa nila, hindi nila kilik yun. Pinayaman nila mga Hapon. Kahit hindi maganda yung produkto, dahil syempre galing sila sa gera, kahit hindi pa ganun kakinis, kahit nanggagaya lang sila ng mga produkto galing sa US, tinangkilik nila yung Japanese products. Naitaguyod nila ang kanilang ekonomiya dahil doon. Dito, kakayanin ba ng mga Pinoy na Pinoy muna ang bibili ng mga produkto? Hindi. Maririnig mo sa atin na, mas mura yun Hindi naman ako tanga. Nabibili ako ng mas mahal para saan? But that's exactly what they did in Japan. Nasaan ang level natin? WAI. Tingnan ninyo. Doon mga magigiting na mga legislators. Yung pagbubuo, yung talagang magaganda, tataas ng antas ng edukasyon at isasama ang pag-aaral ng ating sining at kultura. Yung mahaba, hindi yung lip service, hindi yung na-fold in dun sa ano ba yun? MAPE or something, na hati-hati ka, arts, PE, history, lahat yun, nasa isang subject lang. Alam mo, nagpapasalamat ako dun sa lahat ng mga nakatambay dito na sila yung sumasagot ng mga nasagot ko na dati. Salamat po Yan sabi ni Extraordinary, ang attorney ng epekto pag di nakapag-aral o kulang sa knowledge kasi madaling ma-brainwash.
Ayun na, di ba sabi ni, tama, ito si Ken Raksha, sabi niya, nauso pa yung running joke dati about sa radyo na gawang Japan. Di ba? Dati nga, pag sinabi nila, ay, gawang Hapon. Parang yung, sinasabi natin, made in China, ganyan. Pero wag ka. In a few, in less than a decade, ang China, wala pang 20 years, na ibangon nila yung, ekonomiya nila, di ba? Hindi lang yan. Sa atin, kung sa sipag at tiyaga lang, maraming Pinoy ang masipag at matyaga. Pero yung tutulong tayo sa isa't isa, yung tulungan, yun ang kulang natin. J9 Nava, hindi ko po tinatangkilik yan. Hindi ko po ini-endorso yan. Okay? Sabi ni Ken Raksha, there's something about the mindset of East Asians. Yun ang dapat kunin natin na mindset. Hindi nyo naman napansin, ang Pilipinas, nag-identify tayo sa Kano at sa Kastila. Hindi tayo nag-identify dun sa mga Asians. Di ba? Sabi ni JC, tayo din talaga may kasalanan kaya ganyan ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, I don't want to say that. It's not that you're wrong. But I don't want to overemphasize that. You know why? Kasi it gives them a free pass. Parang, sige na nga, kami yung may kasalanan. As if sila walang kasalanan. Yung mga polisiya na ginagawa nila, ito yung mga ginagawa nila. Those are calculated to keep us down. Yeah, pati kasi yung mindset nila, ang tingin nila sa atin lower. Hindi mo talaga, I tell you, I was in government for a long time, not just recently. Commissioner ako ng Cultural Heritage sa NCCA. That's the rank of undersecretary. Kaya hindi ako nanggaling sa from nowhere lang bago ako nag-cabinet. But I have seen people, yung umangat lang ng konti, grabe na makatingin dun sa mga underlings. Wala, nawawala yan. And that's why kantin din ang kapit sa sa pwesto. May pagka-crab mentality ang Pinoy kaya walang tulungan. Oo, kaya kailangan aralin natin saan nanggagaling yan. Now, by itself kasi natuto tayo na sabihin na yung crab mentality masama yan. Not necessarily, kasi ang tinuturo sa atin, ito yung mga bad attitudes or bad habits ng Pinoy. Automatically nega. Saan ba nanggaling ang crab mentality? Actually, it's collective. Yun ang ibig sabihin yan. Communal tayo, we are a community. Kaya, yung mga umaangat, hindi, nababatikos, nababato. Kasi, we are supposed to care for each other. Communally, we're part of a group. Yun po yung mindset natin. Bahagi tayo ng grupo. So, pagka merong nag-i-individual dyan, nagiging other sila. So, yun yung mga tinatawag na crab mentality. Now, it wasn't a bad thing. Kasi, the community, the family, it has to survive. And individualism, sometimes, parang yung mga batang matitigas ang ulo, are dangerous pag in certain times. Halimbawa, during wartime, merong tinatawag field court martial at mabilis yung penalty yun. Noon, minsan bakit? Panahon kasi ng gyera, hindi pwedeng divided tayo. Hindi pwedeng yung individual yung mananaig yung common good. That's where crab mentality from. Our need to survive as a community. So it's not even necessarily a bad thing. It is a vestige of our of our past. And in fact, we're still like that to this day. Kung pag may meron, may aksidente dyan, nakakotse ka, dadaan, haba ng lieg, di ba? Manifestation yan ng communal nature natin. Sabi ni Zotico, di ba part ng kultura natin ng tulungan sometimes to a toxic point? In fact, in a family, if one is successful, the rest tend to rely on that person. Kaya minsan, the group does not flourish. But in fact, that's the downside. But it's not even correct. Kasi hindi na siya communal. Ang communal, nagtutulungan, hindi yung nagre-rely sa isa. Nababago. Siyempre, hindi naman forever cast in stone yung bayanihan culture natin, na wala nga yan Di ba? Although, in places like Batanes, totoo pa siya. Sa house building, pa rin ang mga taga Batanes, nagtutulungan pa rin sila. Pero ang dami na kasing injected na foreign practices sa atin. So, ang nangyayari, ang natatabi, yung worst aspects. Masakit. Pero kasi kung alam ng ating mga kabataan, natin, kung saan ang galing yan,
at ma-focus natin yung positives of being a communal people, then yung mga toxic na ganyan, ma-address natin. Sabi ni SD Trading, mindset mo yung sarili mo lang, wag ka nang mag-live. Ganito na lang, SD. Kasi bawal dito sa Pilipinas yung pagpapatahimik, di ba, ng iba. Kasi may karapatan naman ako mag-live. So ganito na lang gawin natin. Ikaw na lang ang umalis. Sabi ni Don Panutsky, siniran nga ng Amerika ang unity ng Pinoy gamit ang Malacanang. Pwede. Sabi ni Dan, but 300 years of Spanish rule taught us to enjoy suffering. But we shouldn't stay there, ha? Ang punto ng pag-aaral natin ng kasaysayan is para i-recognize natin kung saan tayo weak and we can overcome it, while at the same time appreciating yung pagka-Pinoy natin. Di ba? There's so much to celebrate. Yung pagka-close-knit families natin. Di ba? Nakikita nyo na yan sa sasakyan. Ang hilig natin sa malalaking sasakyan. Not because we want things that are big. Pero gusto natin nagta-travel with our families. Kasama lahat. Di ba? Siksikan. Yung bata yung mga kids ko. Dump them all in the car and drive somewhere. There are good ones also. So, naalala, yun na nga yung problema. I remember, we were taught in social studies, ito yung masasamang attitude ng Pinoy. Parang yun lang. Hindi tayo natuto ng magagandang attitude ng Pinoy. Sabi ni Mocha Puig says, it is a clash of cultures. Filipinos are traditionally, religiously, and culturally communal versus the challenges coming from the Western influence. For many of us, ang dali-dali magana. The other characteristic na napansin din ng mga Kastila is, wala tayong takot sa foreigners. Wala tayong tinatawag na xenophobia. Unlike in Japan, nag-close off pa sila, di ba? Yung Shogunate period, yun yung time ng isolationism ng Japan. And they had a time that they looked inward only. Tayo wala. Pag may dumating na foreigner, welcome! So marami tayong ina-accept din na. Bakit galit itong si Jeff? O, tingnan mo. Sabi ni Jeff Del Rosario Abalos na naka-shade sa picture niya. Selective lang daw yung analysis ko about sa interview ni PRD. Hindi mo binanggit yung sinabi ni Digong na may mayor na dito. Sino ba ang mga mayor ng Davao? First, Mr. Jeff Del Rosario Abalos, because that was the only topic for the day. Hindi ko kailangan na mag-analyze ng buong buo because the topic nga was about that. The topic was the video. Number 1. Hindi ko binanggit yung ibang portions nun kasi it wasn't the discussion for the day. Second, did the mayor mean dito sa Davao? He didn't say dito sa Davao. He said dito. So, I will not presuppose to know what he meant. I will just ask him next time na magkita kami, anong ibig sabihin niyo yon? Mayors ba ng Davao ang sinasabi ninyo? O mayors sa, is it Davao City? Davao Region? Kasama ba Davao de Oro? Kasama ba ang ano? Or did you mean dito sa Pilipinas? So Mr. Jeff Del Rosario Abalos, if your intention is to misunderstand, don't worry, you're doing a very good job of it. Ongoing pa rin yung People's Initiative for Quantum. Can we talk about that tomorrow? Yes, ongoing po. In fact, ito yung balita dyan. Ang dinig ko, gustong matapos ng organizers yung pagkolekta ng signatures by this Saturday, by this weekend. So, anong ibig sabihin nun? Submission na ng petition next week. Now, wala nang discussions. Ibig sabihin nun, walang pagkakataon tayo makipag-usap sa ibang mga mamamayan para sabihin sa kanila na, alam nyo, may delikado dyan eh. Nag-identify tayo ng isang grupo
na sila lang, kahit sila, if they want to, they can change the Constitution. Now, may mga nagsasabi na di bali may referendum naman, we can say no. Talaga? Okay, ganito ang gagawin nila dyan. Ang referendum natin will be yes or no. Ngayon, posibleng i-lump nila together lahat ng provision. Kasi noong 1987 at saka 1973, ganun ang ginawa. Yung referendum, do you want this constitution or not? And posible kasi meron tayong mga gusto doon at meron tayong mga ayaw. Pero ang option mo lang is yes or no, this constitution or not. Sabi ni Matt Santoro, grabe mga taga-Corecong movement dyan, todo suporta, di naman naiintindihan. Yun nga ang sinasakyan nila is because they want to change the Constitution. Pero ito yung problema kay Correct Movement. Ang sinusulong ngayon ay yung People's Initiative to give a lot of power to Congress. Meron silang gustong changes sa Constitution at alam nyo sa totoo lang, kung makonvince nila tayo of the validity of their proposition, walang problema. Ang problema is, itong People's Initiative, bibigay nyo yung power dun sa grupo na yon and then you hope na ipapasa nila yung mga tamang provision. Ang laking taya. Diba? Okay. At the Real Carrot asks, ano po undergrad program nyo? Linguistics po. Curious about your archaeology career. Linguistics, international relations, law, archaeology. Sabi ni Melvin Love, pag nanalo na yung mga yan, lalo na silang higit pa sa Diyos, hindi lang yan manduduro. Tingnan nyo yung mga nangyari during the House hearings, di ba? Kung makaano sila. Ayan, sabi ni Ma'am Jeneline, ayan na naman tayo sa yes or no lang. Ang galing ni Madam. Natahi talaga niya. Oo, pwedeng ganun yung pag-phrasing nila dun sa referendum. Sabi ni Uniwise, the great deception nitong 19th Congress. Oh my gosh, linggo po TOTGA program ko. Linguistics. Yung the one that got away program mo. Currently, a BSED English freshman. Masaya yung linguistics. Tapos madali siya. Actually, baliktad tayo. I wanted to take up English literature. Kaya lang, sabi ng nanay ko, anong gagawin mo? Fine. So, from pre-med, lilipat sana ako ng architecture. Botany pre-med kaya ako. And then, lumipat ako sa linguistics. Sabi ng nanay ko, okay, I see the practical aspect of learning languages. So, okay yun. So, from that, went to an international relations program sa University of Minnesota. Kulang pa ako. I had to go home because my lola needed me. Hindi pa ako nakakabalik. But, I finished my linguistics, I finished law, passed the bar, and taking my MA in archaeology now. Sabi ni Jamie Moore, tsamba ni Tamba is very deceptive. Pero ito yung kailangan natin gawin. Hindi pwedeng we keep our knowledge to ourselves, di ba? Hindi pwedeng tayo lang nakakaalam na no to Tambi's initiative. Kailangan ipakalat natin yan. Kailangan ipalaganap natin yung impormasyon na yan. Don't keep it to yourself. Sabi ni Joey, comparative literature, okay ba? UP offers it. Oh my gosh. Yun yung mga yung mga yung mayaman ka na and then you just want to go back to school. Yan yung mga pag-aaralan ko. Sabi ni Usha Tap, linguistics is such an interesting way to appreciate language. Totoo. Sabi ni my God, si Madam Adik mag-aaral. When my lolo, when I left for the US, my lolo was sick already. Ang last bilin niya sa nanay ko, patapusin niyo yung pag-akas college pa ako na siguraduhin niyo na tapos na yung makatapos si Trixie ng pag-aaral niya. Ito ngayon, di pa rin ako tapos kasi nasa 3rd or 4th degree na. Sabi ni Ma'am Emmy, kaya nga po sipag kong mag-share about the deception of PI. Salamat, Madam. So everybody, I think, na bahagi na rin, we have to love our country and part ng pagmamahal sa bayan natin is to help educate each other. Not naman din educate, kumbaga share the information na ito yung nakikita nating danger.
Pinaaangat natin at parang ito ba yung isusukli natin sa House of Representatives sa napakagandang ugali na pinakita nila during the SMNI hearings? Bibigyan pa natin sila ng more power para mas matagal silang hawak tayo sa leeg? Ano, posible pa yan. Hindi lang economic provisions, paano kung mag-term extension sila, di ba? At ang dinig ko, gusto nilang tanggalin yung anti-dynasty provision ng Saldigong Batas. Sabi ni Ma'am Jenny, ang mga Hapon kaya po sila nagiging ganyan kadisiplinado is pinamukha sa kanila what they're capable of at kung ano yung history ng kanilang pag-oppress. Kahit baril bawal doon, iba tayo, wag po i-compare. Even sa libro ni Rizal, sabi ni Grim Reaper, how he describes the Filipino colonial mentality sa LTV boosterismo, mga kapwa Pilipino na sobrang maliitin ng kapwa Pinoy. Pero, dun sa, I'm trying to remember, ano yung writing ni Rizal, in-explain niya kasi tinawag na, itong yung pagbabash natin, yung tendency natin to be Pinoy bashing, yung mga sasabihin na only in the Philippines, yung Pinoy talaga, ganyan tayo. I don't think we deserve that. At galing din yan sa Kastila. Ang sabi kasi ng mga Kastila, panahon ni Rizal is, tamad ang Pinoy. Kasi tignan nyo, natutulog, pagtanghali, paghapon, ganyan. Hindi. Maaga gumising ang Pinoy farmers kasi malamig, magtatrabaho sa bukid. Kapag mainit, matutulog muna. Tapos, pag nawala yung init, balik sa bukid. A lot of our characteristics can be explained by something in our past or our present. Kasi ano tayo di ba? Like any other human being, magre-react tayo to circumstances. Halimbawa, I don't know how young or how old you are, but you have older relatives, I'm sure, na parang hoarders. My lola, nung nagta-travel siya, will keep every little biscuit, bulsa, ganyan. Okay yan, kasi when you're traveling talaga, minsan you don't know when you're going to eat again. Pero ganun din siya sa bahay. So, marami siyang yung mga lata ng biskuit, na kung anik-anik na nakatago sa ilalim ng bed. Yung mga singit-singit na kung saan-saan, minsan may tsokolating nakasingit kung saan-saan. No, ngayon nung kahirapan nila ng panahon ng gyera. Pag hindi mo naubos, tatabi mo talaga yung pagkain. At pinaka ayaw natin yung nag-aaksaya ng pagkain. Kaya marami sa atin may problema sa weight natin. Kasi ubusin mo yan, dami-daming tao nagugutom sa mundo. Isa nang galing yan, panahon ng gyera. Kasi talaga literal gutom sila. Na ipapasa yan. So, in the passing, syempre, nawawala yung konteksto. Nawawala yung nakikita na lang natin yung mga tipong papagalitan ka ng nanay mo. Ba't di mo inuubos yan? Sayang yung pagkain. Huwag kayong mag-aaksaya ng pagkain. Manta ng nanay ko yan. Grabe. Ayun, sabi ni Rowan, ganun po talaga kasi tropical country tayo. Totoo yan. Di ba? So, we have to learn when to stop bashing ourselves. Bash lang natin yung mga mga politiko nating pulpol. Di ba? Yung mga politiko natin na napaka-greedy. Wag yung taong bayan, wag yung Pilipinas in general. Yung mga loko dun sa taas, yun. Acceptable yun. Kaya nga, si Piloso Potasio lang, ang paborito ko doon ay mahilig mag-real talk. Totoo yan, yun dun sa Noli. Totoo yan. Galing. Sabi ni Red October, agree ako sa hoarders, pati yung mga lumang gamit ayaw pamigay kasi tapos nakatambak lang sa bahay. Aray, tamaan yata ako doon. Tapos yung di ba ewan ko pero doon, magtatabi ka ng, lahat tinatabi. Lahat na, we have to make do. And that's actually a good thing, basta ma-manage natin yung tambak. Tinatanong ni Extraordinary ng pagkakaiba ng recall and impeachment. Recall sa local governments lang po. Ang impeachment, there's a list of impeachable officials. In both cases, tinatanggal sila. Pero sa recall, taong bayan ang gumagawa. Sa impeachment, it's Congress and the Senate. Sabi ni Beyonce, yung pagiging meek and timid, that's what I noticed with Filipinos I met here. Ilang taon tayong binabasto ng mga colonizers. Including nung gyera, yung mga baw ka dun sa mga Hapon. Sabi ni Uniwise, ganun po talaga ang mga laki sa lola. Ako natamaan din ako dun.
So yun. Yeah, now I got you talking about culture. And this is something that is always should be on our minds. A lot of our history is a history of oppression. Okay? It's a history of um, taking back rin our country. Inoppress tayo, and at some point, we take it back. At some point, kailangan i-take back din natin yung power from the people whom we granted it to, doon sa ating mga oppressors. Now, sadly, hindi na po mga kolonyal ang mga oppressors natin, kung hindi, mga Pilipino din. So, sabi ni Rowan, kaya po most developed countries are far from the equator kasi po kailangan talaga nila. Imagine may winter sila, walang food during winter. Like sa tropical countries, year-round available yung food. Totoo yan. So, ito yung problema. Dahil yung mga countries that have winter ay masisipag, makagawa sila ng surplus and all that, sila po yung gumagamit ng mga armas, gumagamit ng dahas, and they learn to do that and use it against other countries. Diba? Sabi ni Melvin Love, a history of weakness and oppression. No, of low self-esteem. Grabe ka naman, puro nega. This is still the country whose ancestors crossed the Pacific before the Vikings were crossing the Atlantic. We had such sophisticated boats that the Spanish, hindi nila mahabol yung mga war boats ng mga Tausug, ng mga Sama de Laot. Hindi nila kaya. And it's written in history. So, ito, sabi ni Jewel, wala sa Pilipino ang problema, nasa Pilipinong leader, agree. Na walang malasakit sa kapwa, I agree. Kapag nasa posisyon na nasisilaw sa pera at kapangyarihan, I agree. Sabi ni Red October, sa political dynasty as an alternative, agree ka ba sa no term limits pero isang tao lang pwede elect sa family up to the 4th degree of consanguinity? 4th degree lang? First cousin, 1, 2, okay, child to parent, 1, parent to parent, grandparent, 2, grandparent to the kapatid, 3, kapatid to the anak, masyadong gawin yung 6th degree pa, yun pa ako. Dapat pati pinsan. But yeah, that sounds like a good solution. Sabi ni Grim Reaper, what if lang ang mindset natin, kung anong maging mindset natin kung Japan nag-colonize sa atin ng 300 years? Parang sa Korea din kaya tayo since sila ang colonize talaga ng Japan. Galit pa rin sila sa Japan hanggang ngayon. Anong pinagkaiba ng lawyer sa attorney? Dito sa Pilipinas, wala po. Sa Europe meron. One takes the bar, the other doesn't have to. One is admitted to the bar. Bakit hindi kasama sa history ang pagtatraidor ni Ninoy sa ating bansa kaya nawala sa atin ang Saba? Saba. Okay? Masyado pa siyang malapit. Yung objectivity ng mga historians, mga nagsusulat ng kasaysayan, usually after 50 years yan. Masyado pang marami sa kanila ang nasa EDSA eh. So, i-expect na natin yung mga writers of our history will be objective about it. Hindi pa. Siguro in another 20 years. Parang gusto yata gusto ng HOR maging monarch like king and queen. Okay? So yeah. It's terrible, I know. It's ridiculous on so many levels. But the one thing that we have to do is that every so often is that we must do this. Remind ourselves of who we are. We are descended from people who crossed large bodies of ocean. Whether our ancestors come from the Mekong in Vietnam, come from Taiwan, or come from Madagascar, okay, before they arrived in the Philippines, tumatawid tayo ng dagat, biyahero, kaya natin. Diba? Ang gagaling natin pagdating sa anything related sa dagat, pagtatawid ng dagat, paggagawa ng barko, ganun. Tapos connecting tayo, we are people who connect with each other. Diba? Of course, may mga, gyera-gyera tayo, like sa Cordilleras, meron ganyan. Pero, the bodies of water which normally would divide other people, sa Pilipinas, they connected us. That's why, diba? We're so big in social media, we are very social.
Even to foreigners, dating yung foreigners, yung ibang sa ibang bansa, hatay sila kaagad eh. With the exception of Lapu-Lapu, but that was local politics. So, na ibig sabihin, wag natin kalimutan yung ability natin to connect with each other. If we're going to, how do you call this? Legally remove those who lead us but oppress us, then kailangan kaya natin i-network ang isa't isa so that pag tayo yung magsalita, we speak with one voice. If you're going to use the word culture, masyadong expansive yan eh. Don't use the word culture. Si MY says, now I understand it's not just the system, it's the culture of PH politics that allows corruption. No, it's forgetting our culture. It's forgetting our history and not understanding how Filipinos are. Our inability to know ourselves, to know the Filipino psyche, to know the Filipino psychology because of our refusal to study history, our refusal to study who we are. How can we govern ourselves? Kaya, invento tayo ng mga batas at polisiya na hangong-hango dun sa mga dayuhan. Pero hindi tayo makagawa ng sistema na kaya nating disiplinahin ng isa't isa. Failure yan. Failure to know ourselves. So don't blame it on the culture. It's the failure of the human beings to study ourselves. And the study of culture, the study of ourselves and where we have come from as a people. Sabi ni Chester, sobrang galing po ng mga ancestors natin pagdating sa seafaring, pero mga descendants ng politicians, magaling sa corruption. Huwag masyadong nega. I don't know how old some of you are, pero ang EDSA was something like a big party, both uno at saka dos. So, that's how Pinoys do it. That's how Pinoys get together and create change. Di tayo kailangan nega. Oh, I get it. Kailangan natin yung fuel ng galit natin para matanggal natin yung mga bad policies and bad politicians. But, you can also ease up. Alam mo kung bakit successful sa Duterte administration yung mga vloggers? Kasi nakakatawa sila. Kami, well, me not so much, but everybody else, you're funny. And national humor, that's something every single Filipino, Apari hanggang Batanes hanggang Hulo, Babuyan Islands hanggang Tawi-Tawi. Yan, lahat tayo mahilig sa humor. And it's so much easier to convince other people if you use humor instead of simply just bashing. So, learn this. Remember it. Kumbaga, humor is a national Filipino trait. And if we want to convince other people to let's junk this people's initiative, you need to approach it with something like that. Okay? So, mayroon pa bang mga tanong na pwede natin, na pwede ko sagutin? Sabi ni Shamrock, kung buhay pa si Andres Bonifacio, baka magwala siya kasi yung mga corrupt na official natin, walang pinagkaiba sa mga corrupt sa mananako. Well, I don't know what Andres Bonifacio's ideas on corruption are. Basta ako, hindi ko dinidemonize si Emilio Aguinaldo. Wartime presidents have to make hard decisions. I'm not happy with the outcome, but I understand the decision. Pinoys love to party, sabi ni Well Falks. Even here, abroad, pansit, loaf bread, and karaoke. Party all night. Alam niyo, karaoke talaga. The great unifier is really the karaoke. Sabi ni Melvin Love, yes, funny but demoralized. Mga 10 years old na bata nga, nagmumura na rin. Then we have to get out of that funk. Ako nga, I'm trying to get out of that funk. I'm in that funk. Believe me, Melvin, I understand you completely. I'm in that funk because, this is naked abuse talaga. Yung ambition talaga ng ibang mga opisyalis natin, if we stand in their way, my gosh! Sabi ni Chinita, what if you're going to run for higher position, you have to have a thesis in what to do in every region? Do I? And thank gosh, I am not. Since you touched on karaoke, would you sing to us at 17? Sa TikTok lang, mas copyright strike ako kung gagawin ko yan dito sa YouTube at saka sa, sa Facebook. Okay? Sabi ni Mike KTMJ, is history still part of the subject in school? Yes. 40 minutes per week sa high school, freshman year only and only for 2 quarters. And 1 grade in grade school, I think. Yeah, pero at least dun sa grade school, more or less 1 year, yung social studies.
Hmm. Okay, sabi ni, shut up, PRD brought dignity back as Filipinos, tapos ninirali yung bagong Pilipinas. Alam niyo kung saan evident yung pagmamahal ni PRD sa bansa? Oy, magagalit na naman yung mga trolls, sasabihin, selective ka naman kay Digong. Kasi, he's a president who knew how to use history to inspire us. Oh, saan ka? Parang not saying nasa level siya ni JFK, pero marunong siya. Sabi ni Raymond Susa, natutuwa po ako at lagi kayong nakikita ngayon, nagla-live. Malaking tulong po ito para sa magiging inform namin. Maraming salamat po sa effort. Yes po. Salamat po. Salamat, medyo na-appreciate. Okay, so thank you very much. Hashtag Duterte pa rin. Hashtag we deserve better. Hashtag no to Tambi initiative. And last tanong, sabi ni Just Marvel, worried ako sa sinabi dati na gusto ni PRD na ang Davao naman next sa improvement sa new president. Hindi umabot, hindi yung mga main projects umabot. Syempre nakakahiya, ikaw ang presidente tapos Davao lang ang mag-i-improve. Kakahiya naman. So sabi nga ni Presidente Duterte, pasensya na dun sa mga taga Davao. Ako nagpapasalamat ako sa mga taga Davao City. Salamat at 6 na taon yung pinahiram si Presidente Duterte noon. At saka salamat at pinahiram niyo rin naman si Inday Sara sa amin. Diba? Yun. Thank you kay Shamrock kasi ito si Shamrock na-appreciate niya yung criticism. Sabi niya, maganda naman mag-criticize saka mag-disagree. Magkaiba yun sa puro ad hom ang sinasabi. At saka pwede naman mag-disagree. We don't have to be disagreeable at it. Hindi mo kailangan tayo mag-away. Diba? Okay, so maraming salamat. We'll see you all tomorrow. Para dun sa mga nasa TikTok, parang I have to go live daw more often, sabi ng TikTok, kasi kailangan ko ng stream key later on para sabay-sabay na sa isang app yung ating live. Okay, no to Tambi daw, sabi ni Ma'am Sarah. Okay, and thank you very much for everything. Tomorrow, back to the bakbakan on the Constitution again directly. Ano lang tayo, parang break time, kultura naman. So bukas, balik tayo sa sa bakbakan. Okay. Back to the issues on charter change and other current events. Okay? Grazie. Maraming salamat. See you everybody. See you again very